Malaking puwersa ng Pilipinas idineploy na para bantayan ang West Philippine Sea at hindi na po masakop nito mga Chinese. Yan po ang ating mag-uusapan ngayon. So hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. At ito pag-uusapan po natin, mga sangkay, itong puwersa ng Pilipinas na sinasabi na pinandadala na daw po o isinend na po ng ating sandatahang lakas para po magbantay sa ating teritoryo. So alamin po natin ang tungkol dyan. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.28 million subscribers na po tayo dito. So kung ikaw ay hindi po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil paangat po tayo ng paangat, parami po tayo ng parami. Okay? Sa mga hindi pa nakakapag-follow sa ating Facebook page, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Okay guys, ito nga po ang balita. Bagong barko ng Pilipinas na magbabantay sa Escoda Shoal lumayag na. Ito po yung kumalat na karaan kasi na nung umalis po yung nagbabantay na barko ng Pilipinas na nagbabantay dyan sa Escoda Shoal, sinasabi po ng iba na ayun na, pinasakop na daw po, pinamigay na daw po ni PBBM ang Escoda sa China. Yan po ang pinakalat mga sangkay ng ilan sa mga vlogger, no? At ilan sa mga netizens na nagko-comment. Pero hindi po totoo yon mga sangkay. At ito nga po, bagong barko, bagong puwersa ito ng Pilipinas, pinadala na po para magbantay doon sa Escoda Shoal. Kasi ito po ay mukhang gustong i-invade din ng China. So ito po, tingnan po natin. Nagpadala na ng bagong barko ang Pilipinas para magbantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Kapalit yan ng BRP Teresa Magbanwa na kailangang kumpunuhin matapos banggain ng Chinese Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nakapaglayag na ang bagong barko ng Pilipinas na magbabantay sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea. O ayan na mga sangkay, nakapaglayag na. So tigilan na po natin yung kaka-fake news kasi yung iba, nagpapakalat po ng fake news na ang Pilipinas daw itong pamumuno daw po ni Bongbong Marcos niloloko lang tayo, kunwari lumalaban sa China, pero ayan, pinamimigay daw po yung ilan sa mga bahagi ng ating teritoryo, which is hindi po totoo yun mga sangkay. At eto nga po ang balita ngayon, no? Tingnan po natin. Kinumpirma yan ng National Maritime Council halos isang linggo matapos bumaklas ang BRP Teresa Magbanwa. Kinumpirma po mismo yan mga sangkay So, ibig sabihin, hindi po yung kwentong barbero. Ulitin ko, hindi po ito kwentong barbero. Isa sa ilalim kasi ito sa repair works at pagpapahingahin ng mga crew. Tumanggi muna ang NMC na magbigay ng detalye sa bagong barko. Ayon kay spokesperson Alex Lopez, bahagi ito ng bagong estratehiya ng gobyerno. Hindi ko nasasabi kung ito ay isang coastal vessel o ito ay Philippine vessel. Okay. So, today mga sangkay, still hindi pa po natin alam kung yun daw po ay ship ng Coast Guard or ito po ay warship na magbabantay doon. So, bakit kaya isinikreto mga sangkay, no? Para siguro hindi malaman ng China. Pero, alam nyo, dapat lang naman po talaga bantayan natin ang ating teritoryo. Hindi po pwede mga sangkay na mababasta-basta na lamang po tayo. Lagi-lagi na lang ganoon ang mga sangkay na napupuntahan po yung ilan sa ating mga teritoryo kasi wala mga bantay. So, yan po yung problema dito sa ating bansa. So, ang kailangan natin ngayon, hindi lamang po yung tipong reklamo tayo ng reklamo sa telebisyon, sa mga pahayagan. What we need today is action. Ano yung action na yun? Magpadala ng mas marami pang kasundaluhan dyan sa West Philippine Sea. Bantayan ang ating mga natitirang teritoryo na hindi pa po na-occupy nitong China. Kasi ganun po ang labanan dyan mga sangkay. Kung sino mauna, ayun na, pepestuhan na po nila. Ang problema sa atin, masyado po tayong late. Mas mabilis pa po yung bunganga natin bago tayo umaksyon. Diba? So ngayon, buti nga kay PBBM, may mga action na po na
bawiin yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea na ino-occupy po ng China. Pero hindi po yung ganun kadali kasi nandun na sila eh. Kumbaga, kailangan dyan ng persahan talaga kung ayaw nilang umalis. Kasi kahit anong gawing legal na pamamaraan, hindi talaga. Ayaw talaga nitong mga Chinese. Hindi po talaga sila naniniwala mga sangkay at ayaw po nilang sumunod. No? So, eto, tingnan po natin saan nahahantong itong ginagawa ng Pilipinas. Sinekreto. So, hindi daw po alam kung ito ay Coast Guard or ito ay Philippine Navy. But ang pinaka-importante dito, again, agad-agad ng ating mga kababayan, bakit walang kapalit? Meron tayong kapalit. Mayroon nang ipinalit. Bilang tugon naman sa kakulangan ng mga barko ng Pilipinas, suportado ni Lopez ang panukala ni Senator Francis Tolentino na umarkila muna ng mga barko sa ibang bansa. Yan ang problema natin. Biruin nyo, yung mga sangkay, yung isa sa strategy is mag-arkila muna ng mga barko galing ibang bansa. What the? Ganyan po tayo naghirap after Marcos. Ganyan po kahirap ang Pilipinas after Marcos, mga sangkay, na yung sandatahan ng Pilipinas sinapag-iwanan. Wala po tayong mga barko. Kung mayroon man tayong mga barko, mga sangkay, mangilan-ngilan, bilang lamang po talaga. Yan po ang realidad na nakakalungkot. Pero alam nyo mga sangkay, pwede tayong magpagawa ng sariling ating mga pandigma sa karagatan. Meron. Sabi pa nga po nila, mga sangkay, itong grupong to na gumagawa po ng mga gamit pandigma sa karagatan, kagaya po ng mga warship. Sabi nila, kaya nilang gawin. Mas malala pa nga daw. Sabi nila, mas magaganda pa. At mas advanced pa kaysa sa China. Pero ang problema, budget. Kailangan ng suporta ng gobyerno. Anya, makabubuti ito pero aminado siyang hindi ito magiging madali. At sana siguro, ma-consider ng ating mga otoridad at pag-aralan mabuti. Kasi hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Ano ba ang kailangan natin po? Anong mga uri ng mga barko ang dapat natin ibis? Meron ba tayong pera? Ayun, yan ang problema mga sangkay, no? Kita nyo na, yung problema ng Pilipinas. Matipid din sa detalyang Philippine Coast Guard tungkol sa bagong barko sa Escoda Shoal. Pero ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, naging mapayapa ang paglalayag nito. Wala namang report na may mga adverse situations on the ground. Kanina, pinangunahan ni Gavan ang selebrasyon ng National Maritime Week at National Seafarers Day sa Maynila. Binigyang pugay ang mga marino na nasawi o napaulat na nawawala habang naka-duty. Nag-alay ng dasal at bulaklak ang ilan sa mga kaanak ng mga marino. Ang asawa ni Angela. Okay, so ayan, mga sangkay, ano pong inyong komento tungkol dyan? No, sa ngayon, kalmado. Hindi po alam ng marami kung anong pinadala na magbabantay. Pero isa lang ang sigurado, puwersa po yan ng Pilipinas. Pero hindi alam kung ito ay PCG or barko ng Philippine Navy. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol dito? I-comment nyo po sa baba. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation, mga sangkay. Nag-upload po ako dito everyday. Okay, nag-upload na po ako dito everyday. Nasimulan ko na usapang mga video. Maganda po yung ating content dito. So, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. Then, kapag nakita nyo na, i-click nyo yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung wala. Kung na po yung magpapaalam, mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.